Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Mo Global sa TFC, The The Filipino Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, may kilala ka bang taong mahirap pakisamahan? May mga ganun. Mm. O yung bang parang wala ka nang ginawang tama. Good news kung yan po yung pinagdadaanan nyo, mamaya pag-uusapan natin kung ano-anong dapat malaman at gawin kung may tao kang mahirap pakisamahan. Yes, sa ating episode na Komplikasyon sa relasyon. Pag-uusapan din natin mga small habits that will change your life forever. Pero bago ang lahat ng yan, bigyan nyo po kami ng pagkataong pasalamatan kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programa. Oo, talaga nga maraming nagpapadala at nagsasabing napakatindi ng impact ng tulong ko pa sa Mo Global sa kanilang buhay. So maraming salamat sa pag-encourage din sa amin to do more. By the way, Okay. naalala, meron tayong na-meet sa grocery ng isang araw. Naalala Ah, ko pangalan niya. oo. So, nakita po kami sa Trader Trader Joe's. Oo. So, happy viewing sa inyo dalawa. Mamaya Si aalalahan Pio yata. Si Pio. Pio. Paalala pang Oo, at saka yung kanyang wives. Hello. Mamaya, pag naalala ko, babanggitin ko ulit. Pero simulan muna natin ang programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life or one story can change your life. Linggo-linggo po nabibigyan kami ng mga istorya na pwede nyo kapulutan ng araw. Aral. Sa oo. araw na ito, pag-uusapan po natin ay isang kwentong tungkol sa magkaibigang sumakabilang buhay dahil sa away. Uy, Ha? ano ba yan? So magkaibigan po sila, kaya lang sumakabilang buhay dahil sa away. Naku, makinig po kayo ito. Kaya talaga mag-ingat sa Mhm. away. Alam nyo, may 4 na bakang nakatira sa ibaba ng isang bundok. Mga baka naman ito, mga So, magkakaibigan. magkakaibigang na to. baka na. So, matalik silang magkakaibigan at masaya silang nabubuhay kasama ang isa't isa. Mm. So, sama-sama silang kumakain, Mm. 'di ba? Naglalaro, Oo. naglilibot. Yan. Pero may mga tigreng parating nanonood sa Siyempre, kanila. tinitingnan yung mga baka. Oo, Okay. ano parang namamasid. Para Nag-o-observe. gawin silang pagkain sa araw. Correct. At syempre, isang araw habang nag-uusap ang mga baka, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Yung misunderstanding na yun, nauwi sa matinding Nako. argumento. At, Kaya, ano nangyari? At nang tumagal ay naging malaking away. Naku, Alam nyo. so nag-away sila ngayon. So, ibig sabihin, Oo. kanya-kanya na sila. So, hindi sila Oo, nagbabati. sa Ano tindi nangyari? ng away nila, ay nakapagsalitaan ng hindi maganda yung isa, at eto matindi. Tunay nga na nagpasakit sa bawat isa yung mga nangyari. Diba? So sa galit nila ay hindi na sila nagpansinan. Nako. Oo, sa isa't isa. At ano nangyari? Hindi na rin sila naghanap ng solusyon para sa kanilang problema. At dahil dito, nagdesisyon na silang magkanya-kanya. Yan. So, dati po, nagkasama-sama sila, naglalaro sila, kumakain sila sama-sama, at Happy malamang, together. oo, at malamang, kaya hindi sila natake ng mga tigre kasi Oo. dumating po Together. sa punto nag-away sila, nagkanya-kanya, hiwa-hiwalay po sila ng lugar. Oo, napansin ng mga tigre yung pangyayari. Nako. At dahil kanya-kanya na ang mga baka, naku po, isa-isa na itong pinatay at kinain ng mga tigre. The end. Siguro po, malamang, sisipin yun, sir, parang napakalungkot naman ng kwento. Ang saya-saya nila, pero Oo. naging malungkot. Siguro tanong nyo, ano matututunan natin dito? May matututunan po, hindi lang po ito kwento ng mga baka. Kumisan po, nangyayari din po ito Correct. sa buhay natin. At ang masaya, we can learn from it. What can we diba? learn? Number 1, every relationship has its complications. Bawat relasyon may komplikasyon. Totoo po. Isang bagay na kailangan nyo maintindihan. Bawat relasyon may komplikasyon. Nanay, tatay, asawa, may komplikasyon. So, kung ikaw na may kaibigan ka, may komplikasyon din yan. Yes. Sa opisina, may So, komplikasyon ibig yan. sabihin, normal lang. Kasama po Normal sa lang buhay yan. kung, na ang relasyon may komplikasyon. Now, ayaw nyo ng komplikasyon. May solusyon din yan. Oh, Huwag kang maghanap magrelasyon. ng sa relasyon o kaya miwalay ka na relasyon. Problema po talaga, kasama po sa relasyon ang komplikasyon
tanggapin natin. Kasi we came from different environment, different families, culture, nagsama, ay may komplikasyon. So, diba? lesson number 2. Number 2, every relationship complication can lead to a negative situation. Sa Tagalog nga nagulo, Oo. bawat komplikasyon ay pwedeng mauwi sa masamang sitwasyon. Yung Oo. po yung nangyari doon sa mga baka. Namatay. May Oo. relasyon sila, nagkakomplikasyon sila, nauwi sa matinding sitwasyon na nangyayari rin po yan sa buhay ng maraming tao. Correct. Kaya nga nangamatay di ba? So, pwede naman sanang nagpati-pati na lang sila, pero hindi eh. So, dahil hindi nila nahanapan ng solusyon, nag-lead into a negative So yun po yung nangyari po sa mga baka. Ano po ang nangyari sa mga baka? Dahil po sa kanilang sitwasyon na nakomplikasyon na hindi na napansin, away-away po sila namatay po. May mga pagkakataon din po sa ating mga tao. Nag-away-away sa pamilya, magkakapatid, mag-ina, naghiwa-hiwalay. At dahil naghiwa-hiwalay, pagdating ng problema, walang mahinga ng tulong. Oo. So unti-unti po, nasira ang kanilang buhay. Sana po hindi po nangyayari sa inyo yan, pati hindi mangyari sa inyo na ang komplikasyon ay magbigay ng masamang sitwasyon. Lesson number 3. Every relationship complication can lead to a positive situation. Meron namang other side dito. Oo. Bawat komplikasyon ay pwedeng mauwi sa magandang sitwasyon. So, Yes. paano yun? Hindi ito yung nangyari sa mga baka. Hindi po. Oo. Sa kanila, naging masamang sitwasyon. Ano po yun? Naka-experience po yung pagkakataon. Nagkasama na loob, nag-away, nagkasakitan. Pero naisip-isip ng bawat isa yung kanilang pagkakamali. Humingi ng sorry, nagpatawaran. Nagbati. Mas kumanda ang relasyon. Minsan nga mas lumalalim yung Mhm. isang relasyon kapag ka nanggaling sa ganun. So, ibig sabihin, mas tumitibay ang isang relasyon. Ibig sabihin po, Oo. hindi po dahil nagkakomplikasyon ang isang relasyon, ang resulta palaging masamang sitwasyon. Hindi po. May mga pagkakataon, nagkakomplikasyon man ang relasyon, pero nagbibigay po ito ng mas magandang sitwasyon dahil natututo po sila magpatawad, natututo sila magmahalan, at yung kanilang pagmamahalan, mas matindi na ngayon kaysa sa isa. Bakit? May matindi na sila pinagdaanan, Oo. pero napaglagpasan nila to. So maganda po yun. Kaya Tsaka, pwede pong gumanda kung kahit bagas mali. doon sa mga tigre, kung nagbati-bati lang sila, Oo. walang nakain yung mga Sana tigre, buhay diba? pa sila hanggang ngayon. So yung pong problema pag tayo pinagkanya-kanya, lalo na po sa magkakapamilya, magsama-sama po tayo magtulungan po tayo. Lesson number 4. Every complication has a solution. Ayan, bawat komplikasyon, may solusyon. Yan po isa kayo naman tindihan. Yes. Kung kayo po ay dumadaan sa matinding relationship problem, may solusyon po yan. Ang kailangan nyo lang po, hanapin yung solusyon. At alamin. Alamin, Oo, paano hanapin. malalaman ng solusyon? Pwede po kayo magtanong, pwede kayo mag-aral, pwede kayo magbasa, pwede kayo magpa-counsel. Ang dami pong yung pwedeng gawin. Pag nakita nyo po yung solusyon sa inyong problema, di mababawasan ang komplikasyon Exactly. o mawawala yung solusyon at magkakaroon ng magandang sitwasyon. Exactly. Lesson number 5. Every situation should be accompanied by a corresponding Sa action. Tagalog po, dapat bawat solusyon ay may aksyon. Ano po yan? Kasi po may mga kakataon po, nagkaroon tayo ng problema. May nagsabi sa atin kung ano yung magandang gawin. Oo. May nadinig tayong magandang gawin. May nadinig tayong simbahan na dapat natin gawin. Hindi man natin ginawa. O, May halimbawa, solusyon ka sinabi- nga, pero hindi mo inaksyonan. Halimbawa sinabi, forgive, Yeah. di ba? Hindi ko siya kaya patawarin eh. Ay, nasaktan talaga ako. Mhm. So, ibig sabihin, alam na niya, Mm-mm. pero hindi niya in-action. Kaya ikaw, habang nanonood sa programang ito, baka may nasabi kaming dapat mong gawin, sana hindi po tumigil dyan. Lagyan nyo ng aksyon kasi sayang po yung inyong relasyon kung hindi nyo hanapan ng solusyon at di nyo lalagyan ng aksyon. Nako, sana may apply natin to sa ating buhay. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag bibitin. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasang mo global. Vic Garcia po. At Evelyn Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil continually gusto namin gumanda ang buhay nyo, continually magbibigay kami ng mga tips para mas gumanda ang inyong buhay.
Ang pag-uusapan natin ngayon ay 6 small habits that will change your life forever. So, Galing yan kay Holly Bird. Maliliit na bagay lang daw po na pwede natin gawin na pwede magpaganda ng ating buhay. So, isa-isahin po natin itong mga pwede natin gawin. Number 1, written goals. Yeah. No? Sabi nga, the first habit to adapt is to practice writing down your goals. So, mula sa araw na to, Oo. kadalasan po, marami sa atin, meron tayong mga bitiin, pangarap, gusto mangyari. Pero karamihan dyan, nandito. Nandun, para namang lahat maaalala mo eh, Oo. no? Isang simpleng, pwede niya gawin. Simple, hindi ito napakahirap. Ilang minuto lang kaya niyo ito gawin. Lahat ng nasa isip ng pangarap, pakisulat nyo lang daw. Yes. Malaki daw po itong makakatulong para maabot yun yung pangarap. And when you put all those goals sa papel, naku, nagiging mas konkreto daw ito. And writing your goals helps you commit, no? Commit them to memory at nagiging mas madali na mag-focus ka para ma-achieve mo yan. Kasi po ito po ang problema, pag may pangarap po tayo, kumisan pag nalibang tayo sa buhay, nakalimutan na natin gusto natin mangyari. Oh. Pero kung may pangarap daw tayo, sinulat natin. Dinikit natin sa pader ng ating kwarto. Sa computer mo. Computer. Oo. O, nakadikit mo doon sa malapit sa kotse mo o sa opisina. Every time makikita, o nga pala, ito yung pangarap ko. To most of us, may mga pangarap tayo, nakalimutan na natin. So some of us, matanda na tayo, ay, gusto ko pala yun, wala na. Napaglipasan na. So napaka-importante, sulat. At dapat yung mga goals na yan, sinusulat mo na specific ba, measurable, achievable, relevant ba, time-bounded, and by setting those SMART goals, you make it easier to track your Nalalaman progress. mo, malapit ka na, Oo. malayo ka pa, hindi makakarating ka. At Sa iyo mga At saka pag sinulat mo, pwede mong balik-balikan regularly, providing you with constant inspiration and direction. So napaka-simple, ang unang simple gagawin, susulat lang. Number 2, habit. Number 2, create systems to achieve goals. Yan. Gumawa ng sistema. Para Oo. maabot mo yung mga pangarap mo. Kasi po marami po tayo sa atin, may pangarap, pero hindi tayo gumagawa ng sistema kung paano abutin. For example po ako, isang bagay na gusto ko po maging healthy at natutunan ko po na isa daw sa napakagandang gawin ay minom ng 2 basong tubig every day, pagkagising. So, every morning po, ang ginagawa ko pagkagising ko, bago ako matulog, nilalagay ko po ng tubig yun sa tabi ng aking bedside table para pagising ko, mainom Nandun na. ko. Sistema po yun. It's a simple system, pero mula po nung gawin ko yun, ang laki po ng pinagbago ng aking physical health. Okay, marami pong dating nararamdaman, hindi ko nararamdaman. At nakita ko lang binago kong napakaliit ay Tubig. uminom ng 2 basong tubig pagkagising araw-araw. Simple system. Kasi yung written goal daw refers to the desired outcome. While yung sistema, yung proseso. Kung paano mo Oo. aabutin. At kapag meron kang systematic approach para ma-achieve yung goals mo, nare-reduce daw dito yung likelihood of getting derailed by unforeseen obstacles or distractions. So, napaka-importante, sulat, pero dapat lagyan ng sistema. O, halimbawa, gusto mo magpapayat ng 10 pounds within 3 months. Yung possible na system dito might involve regular exercise, magplano ka ng meals mo, i-track mo yung daily calorie mo, and by focusing on that system rather than the outcome, you can maintain consistent effort and increase the likelihood of success. So, hindi mo na kailangan gawin lahat yan. Mamili ka muna na isa o 2, Yes. simple-simple. Tingnan sabi ko sa akin, tubig lang po. Laki po na epekto. Impact. Number 3. Use Pareto principle to filter for what is most important to or not. So, alam niyo po, nung nag-aaral po ako, isa sa mga hindi ko makakalimutang tinuro ng teacher, kakayan po, is the Pareto principle. Ano po yung Pareto principle? It is the 80-20 rule. Ano na yung 80-20 rule? Oo, nagsistate to approximately 80% of results come from 20% of effort. Simple lang na po, yung nangyayari daw po sa buhay natin ng 80%, pangit man o yung maganda, nang galing daw po yan sa 20% na ginawa mo. Grabe, ano? Ganun daw po. Oo. Kaya napaka-importante, alamin mo yung dapat pag-concentrate mo naman para gumanda ang buhay. Oo, so pag in-apply mo daw yung prinsipyo to various aspects of life, you can focus on the most critical task and ensure 20% lang ba yun? oo, that your energy is directed towards the things that yield the most significant results. For example, ano ba yung magpapaganda natin mo? Ako, inom ng tubig. Pangalawa po, I exercise at least 5 minutes lang a day. Meron po ako isang exercise na nakita, ginagawa ko, 5 minutes lang po. Pwede ko gawin. Pagkagising ko sa umaga, kuminsan po, pag may oras pa ako sa hapon, dinudubli ko. Kasi 5 minuto lang, simple lang.
Madali Oo. lang gawin. Sabi nga ng mga dentista, yung pagpo-floss mo, sandali lang yung flossing na yan, pero mas matindi ang epekto niyan sa dental Yung pag-floss po, sistema po yun. Oo. Number 4. Learn to say no. Yan. Isang napakasimpleng habit po pag natutunan nyo, gaganda ang buhay nyo. Matuto ka magsabi ng no. Kasi one of the most powerful habits daw you can develop is learning to be selective. Yung bang wag ka masyadong lahat na lang inuuhan mo. Selective with your commitments. Kasi by saying no to the things that don't align with your goals or values, nag-create ka daw ng space for activities that truly matter. For example po sa akin, many years ago nang bata-bata ako, lagi po nag-aya sa akin, labas tayo, inom tayo. Ang sagot ko palagi, no. Dumating po sa puntong wala na nag-iimbita sa akin. Bakit? Alam naman nila ang sagot ko. And because of that, natuto po ako magkaroon ng clean living that I don't drink liquor. So, bakit po? I have learned to say no. Tsaka hindi lang yan minsan may goals ka, gusto mong gawin, nawili ka kakascroll ng cellphone mo, kakatingin sa social media, naku po, saying no to the right things can lead to increased focus on productivity. For example, may dapat kang gawin, biglang Oo. hawakan mo yung remote control ng TV. Ayun Netflix! na. Pipindot ka. No! Alis! Promise po, gaganda buhay. Number 5, value your time as your most valuable asset. Kasi po marami po sa atin, palagi natin pilit, wala akong pera, ako lang yung pera ko, kukunti yung pera ko. Pero sa totoo lang po, ang pinaka-importanting resource yung asset nyo, it's not money. It's your time. Tama. Kasi time is a limited resource. Kasi once you spend it, it cannot be recovered, Mhm. di ba? When you recognize the actual value of your time, you are more likely to make decisions that reflect your priorities and help you move closer to your goals. Tandaan nyo po, yung time, pwedeng gumawa ng pera. Pero yung pera, hindi pwedeng gumawa ng time. Kaya napaka-importante po. Kaya para ma-develop mo daw yung pag-handle ng time mo, maglagay ka ng mga strategies, tracking, consider mo yung mga plans. Things to do. Diba? Pag-isip sa umaga, Calendar. ano may gagawin mo? Yun lang. Time Ganda na po yan. trackers. Yan. Para mag-stay organized ka sa iyong mga O gamitin mo yung cellphone mo, magkaroon ka timer, alarm, reminder, kaya po pwede. Number 6. Get a little better every day. Ayan po, sir, ano yung get a little better every day? Umanap ka ng paraan para you become a little lang, hindi bisano ba lang, a little better every day. Paano yan? Yung focus on making daily progress sa iba't ibang bahagi ng buhay mo. Pwedeng mental. Aba, mag-aral ka. Maraming pwedeng pag-aralan, di ba? Kung hindi ka nagluluto, mag-aral ka magluto. No, health, relationship, career. Ay naku, alam nyo ba, over time, these minor adjustments can accumulate and lead to profound transformation. Siguro po, simpleng paraan para mag-improve ka. Hawak mo na may cellphone mo araw-araw. Ilang oras, minuto na ubus mo. Pwede bang biling? 30 minutes lang. Every day, 30 minutes, maghanap ka ng paborito mong speaker o trainer. Puntahan niyo po yung aming YouTube channel, Vic and Avi Garcia. Manood ka lang sa aming isang video natin, 30 minutes. Every day, o maghanap ka ng ibang teacher, every day, just watch. That's what I do po. That's what we do. Every day, at least 1 to 2 hours po, we listen and learn something from other people that will improve our lives. Alam nyo, pag in-incorporate nyo to sa daily improvement sa buhay ninyo, ay ang tindi ng impact. Kaya start identifying areas where you want to grow. Dagdag ko lang. Diba? Pwedeng di YouTube, libro po. Just read 10 pages of books every day. Yung iba naman po, just Maliliit read lang. 1 to 2 chapters of the Bible every day. Those are simple things Yes. that you will spend 10-20 minutes pero may natutunan ka magpapaganda. Or 10 minutes of exercise Yeah. daily. 'Di ba? Gradually mag-i-increase yung strength mo, 'di ba? So mas Ay nako, magpapaganda. sana po marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano mga dapat malaman at gawin kung may tao kang mahirap pakisamahan. Magbabalik pa po ang tulong ko pasa mo. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pasa mo Global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. kung saan nahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman.
Mga kapamilya, okay, may tao ka bang mahirap pakisamahan? Oo, yung bang maliliit na bagay, pinalalaki. Naku, may kilala Oo, pala. minsan naman yung malaking bagay, pinaliliit. Naku, Parang diba? delta. Ang laki-laki ng issue, pero sa kanya, Oo. wala na yan. Nakakainis yun, di ba? Ay, may iba naman, parang litong-lito na, di ba? Ano ba ang ginagawa ng biyanan mo? Nalilito ka na sa kanya. O kapag ginawa mo yung gusto niya, sasabihin sa'yo, bakit mo ginawa? Kapag hindi mo naman ginawa, yung gusto niya, sasabihin sa'yo, bakit hindi mo Wala. ginawa? Parang ang labo. May kilala po kayo gano'n, yung ba, parang labong-labo na kayo dahil sinabi kanina, iba'y mamaya, iba'y bukas, para nakakalito na. Kung minsan asawa niyo yan, kapatid niyo yan, magulang niyo, di ba? Nakakainis ko. O minsan naman, sila na may kasalanan, ikaw pa sisisihin. Na, yun ang lalong nakakainis. Yung alam na alam mong mali siya, pero ikaw pa daw ang mali. Naku, nakakainis. Reklamo naman ng ibang magulang, yung anak daw nila. Kapag kinakausap at pinagsasabihan, ang sasabihin ay hindi daw nila kailangan ng sermon Sinasabi ng at mama. pangaral. Kapag hindi mo naman kinausap, sasabihin nila ay wala naman daw panahon ng magulang sa kanila. So, maski po Malabo, magulang, ano? nalalabuan sa anak at may anak nalalabuan sa magulang, nangyayari po yan. Kilala ka bang mga taong dumadaan sa ganitong sitwasyon? O ikaw mismo ang nasa ganitong pagkakataon? Diba? Yan po ang sitwasyon na pag-uusapan natin. Okay? Pag-uusapan natin ngayon ano-anong dapat malaman at gawin kung may tao kang mahirap pakisamahan. Sino yung mga tao na kapaligid sa'yo? Sa ating episode na, Komplikasyon sa relasyon. Naku, totoo po, isang bagay na kailangan nyo maintindihan. Bawat relasyon may komplikasyon. Kaya kung ayaw nyo ng komplikasyon, huwag magrelasyon. Pero sir, may problema. Paano ka mabubuhay ng walang relasyon? That's the reason why po gusto namin kayo makinig sa pag-uusapan natin. Bakit? Kasi kahit anong gawin nyo talaga, may komplikasyon. So the best thing we can do is study how to solve those complications by coming up with a solution. Yun ang pag-uusapan. Naalala ko nga yung kantang walang sino man ang nabubuhay Nako. para sa sarili Totoo po lamang. yun. Kahit ikaw mag-isa Oo. pumunta ka sa bundok, magugutom ka, bibili ka rin. O kaya aawayin mo yung aso, yung pusa, yung daga. May aawayin, relasyon pa rin yun eh. Okay. So ano na yung mga dapat natin gawin? Number 1, ensure it is the other person who are hard to deal with, not you. Sa Tagalog po. Siguraduhin nyo sila o siya ang mahirap pakasamahan, hindi ikaw. Kumisan po kasi ang lalakas nating magreklamo sa mga tao sa iba. Pero problema tayo pa lang dapat ireklamo. Oo, kaya una talaga, siguraduhin mo na siya ang may problema, hindi ikaw. Kasi isang paraan para malaman mo kung sino may problema ay kung sino ba sa inyo ang inirereklamo din ng iba. So, napakasimple po Oo. na. Kumisa kasi, pag kayong dalawa, nirereklamo mo siya. Ikaw nirereklamo ka niya. Sir, paano yan? Paano ko malalaman? Sino ba talaga may problema? Isang indicator, di ko namin sasabing ito lang. Pakinggan mo yung mga feedback ng ibang taong nakapaligid sa inyo. Kung napapansin mo, parang, siya, mas marami siyang kasundo Oo. kaysa sa'yo. Medyo mag-isip-isip ka na baka ikaw may problema. So, pag-isip, kaya kailangan po be honest with yourself. Kasi pag hindi mo ito na-identify, mahirap itong solusyon. At saka kung ikaw ang may problema, dapat ka magbago, Oo. di ba? Pero yung kapamilya mo ang may problema, gawin mo itong mga sumusunod na steps. So, ito, kakaintindi na tayo. Kung na-identify mo na step number 1, alamin mo kung sino may problema, na-identify mo, ako may problema. Yes. Ang dapat mo gawin, baguhin mo sarili mo, solusyonan mo sarili mo, humingi ka ng tulong sa ibang tao para mabago ang sarili mo, manalangin ka, magpa-counsel, gawin mo lahat ang pwede gawin. Pero, may mga pagkakataon na medyo malaki ang posibilidad na hindi ikaw, siya talaga ang may problema. So kung ito po ang pagkakataon na nangyari sa inyo na sigurado ka na hindi lang ikaw nag-iisip, inisip din na iba, may susunod kang dapat gawin. Step Number 2 naman, understand the reason why the other person is difficult to deal with. So ibig sabihin po, isang napaka-importante Oo. pag nangyari ito, isipin mo, ano kaya ang dahilan bakit parang ang niya pakisamahan? Ba't ganun siya mag-isip? Ba't ganun Alamin siya mo yun. sumagot? Ba't ganun? Alamin mo yun dahil makakatulong sa iyo yun para masolusyonan ang problema. Oo, tama yung sinabi mo, no? Alamin mo ang dahilan bakit siya mahirap pakisamahan. Tandaan mo, kapamilya mo sila. Baka lalo lang lumaki ang problema kapag hindi mo siya o hindi mo sila inunawa. Diba? So, magkakaintindihan tayo. Nanay mo, tatay mo, syempre kayo, alamin mo.
lalo na asawa mo, anak mo, kapatid mo, these are the people who are important to you. So, hindi ka pwedeng, ay, ayoko na, bahala ka na sa buhay mo. Hindi. Kapamilya mo to, ano man ang gawin mo, magkadugo kayo, magsasama kayo. So, ang sikreto, ba't kaya siya ganun? Kasi pag nalaman mo ba't siya ganun, malaki ang posibilidad, malaman mo na, yung dapat. At kasi kung minsan, di ba, sa kanilang katandaan, dahil mga magulang, Lolo, di ba? lola. Oo, may nasasabi o nagagawa silang hindi na nila gaanong naaalala o napag-iisipan. Eh dahil dito, nahihirapan na tayong pakisamahan sila. Totoo po, sa mga Oo. anak. Kuminsan po yan na reklamo yan. Tako, si nanay ganito, si tatay ganito, si lola ko, si tita, nakakainis na talaga. Pero tandaan mo, nung bata ka, marami ka rin ginagawa na hindi nila maunawaan. Pero patuloy ka nilang minahal Oo. at hanggang ngayon, walang hanggan. So, ano punto ko po? Nung bata ka, hindi ka nila maunawaan, pero minahal ka nila. Bakit? Oo. Anak ka nila. Balik rin natin. Ina mo sila. Lola, lolo mo sila. Pwede kaya patuloy mo silang mahalin kahit hindi mo sila maunawaan. Kasi, tandaan nyo, dahil sa katandaan, dahil sa sakit, dahil sa maraming bagay, may nagagawang ating mga magulang na medyo ang hirap unawain. Kaya lang po, may pinanggagawa. Alam mo, once you understand that, the more you will be understanding. Yes. Diba? Yung pala ang dahilan. So, dapat ma-identify natin, diba? Katulad ng sinabi mo, diba? Nung bata tayo, marami rin tayong ginagawang hindi nila nauunawaan, pero minamahal pa rin tayo. At dahil dito, minsan, dahil parang nahihirapan tayong intindihin sila eh. Pero pag inisip po natin na dahil sa katandaan, dahil sa sakit, Oo. dahil sa dami ng problema, dahil sa... Biglang, ay, okay lang yun. Pagbigyan ko na. Kasi, laki naman ang problema ang pinagdadaanan ni nanay, ni Oo. tatay, ni lolo, ni natay, ni lola. Naalala ko yung sinasabi ni nanay mo, sabi niya, kung sino ang nakakaunawa, siya ang magparaya. Ako po, ang Diba? ganda pong... Yan po isang turo sa akin ng nanay ko. Nung bata pa ako, na hindi ko makalimutan, na napakalaki po ng tulong kung paano po mahalin o tratuhin yung mga taong hindi Oo. maunawaan. For example, usap kayo, hindi ko talaga maunawaan. Sabi ng nanay ko, hindi maunawaan. So, unawain mo. Hindi ko nga maunawaan eh. Sabi ng nanay ko, kung sino yung marunong unawa, bigyan mo na. Yes. Malabang may problema yan. Maraming pinagdadaanan. May problema dito. Unawain. At Pagkatapos mo kuminsan- Biglang nawawala po yung problema. Oo. At kung minsan, baka naman maraming problema ang pinagdadaanan o masyadong pagod Yeah. sa trabaho, kaya irritable na at mahirap na kausap. So pag ganun po, pagpahingayin nyo. May asawa nyo to, pag uwi, mag-init ako, pagpahingayin nyo. Bigyan nyo merienda, pagkain, masayihin nyo. Baka minsan pagkatapos ito. O baka naman minsan Yeah. monthly period si Mrs., di ba? Ayan, psycho pa naman Oo. daw po yun, ha? Ano yan? Physiological. Chemical, physiological. Pag ganun, kaya mabasa kami po, kasi inisip ko po pag may mga pagkakataon, no, many years ago, pag may parang mainit ako doon na sama, siguro may Oo. monthly period po kayo dito. O baka naman, hindi yun ang ibig niya sabihin. Di ba? Nagkamali lang ng salitang nagamit. Pero nagalit ka. Oo. Pag ganun po, linawin po. Tandaan nyo to it's easy to make the right reaction if we understand the real condition. Galing po, ano? Madali daw pong gumawa ng tamang reaksyon kung naintindihan mo yung totoong sitwasyon. Pag ginawa niyo po yun, ay sigurado gagandaan niyo. Oo, tandaan nyo yan lalo na if you deal with your kapamilya. Yan. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Wag, DVD. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia bumalik. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigay daan muna tayo sa musical hair tips ni Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane! Your hair once dark, now gleams with light, reflecting grace, pure and bright. The scalp was dry, now feels reborn, 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 reborn. Your hair once dull, now gleams with light, reflecting grace, pure and bright.
right. The scalp was dry, now feels reborn, 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 reborn. Like nature waking with the dawn. In this moment, sacred, serene, you find abundance in between. Reborn, reborn, reborn. Scalp care you give, just have that faith. Keep holding on. It is a story of that beauty gently told. Scalp care you give, just have that faith. Keep holding on. It is a story of that beauty gently told. Everybody, let your voice be heard by the way your hair speaks. A Jane rock star salon. Yes, you can be bold. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin kung may tao kang mahirap pakisama. Sa ating episode na, Komplikasyon sa relasyon. Okay, ano yung napag-usapan natin? Number 1. Oo, sabi natin kanina, ay siguraduhin mo na siya ang mahirap pakisama, hindi ikaw. At kung siya po, kung nakita mong hindi pala siya may problema, ikaw magbago ka. Kung sakaling siya naman may problema, step number 2 tayo. Oh, number 2, sabi natin, understand the reason why the other person is difficult to deal with. Kasi po, napag-usapan natin Oo. ngayon na pag alam daw po natin yung tunay na sitwasyon, madali daw po silang unawain at madali gumawa ng solusyon. Number 3 tayo Number ngayon. 3 tayo. If the issue is minor or insignificant, disregard it. Kasi may mga pagkakataon po na nainis ka, naasar ka sa kapamilya mo, pero kung iisipin mo, Late na bagay. pag maliit na bagay, kasi kuminsan po tayo para, ang late na bagay, pinalalaki pa natin eh. Kung ang mga bagay na iyong hindi pagkakaunawaan ay maliit lang. Mm. Sabi nga bagay, parang liit-liit na, give it to them. Di ba? Paglapasin mo na. Di ba? Hindi importante kung sino sa inyo ang tama. Mas importante yung maayos ang inyong pagsasama. Kasi po kuminsan, gano'ng karami sa inyo mag-asawa, magkaibigan, magkapamilya, away dahil sa politika. Ay, mas magaling to! Ay, Mas magaling nako. to! Di ba, nag-away dahil sa sports. Ay, mas magaling si ganito, mas magaling si ganito. Di ba? Ay, mas maganda si ganito. Liit na bagay. Wala naman pong kahit naman kung ano yung pananaw mo kung sino mas maganda, sino mas Oo. mabait. Wala naman gano'n. So, pagbigyan mo na Pagbigyan yun. mo na. Sir, eleksyon, politika, importante. Hello, kahit ano naman ang gawin mo, hindi naman niya babago yung boto niya. Ikaw din, hindi. Pabayaan mo siya kung ano sinasabi niya. Pagdating ng eleksyon, di boto mo yung gusto mo, pabayaan mo siya yung boto yung gusto niya. May away? Wala. Pero masakit po. Alam po natin yan. Napakarami na po magkapamilya ang di na nag-uusap ngayon dahil iba po ang pananaw nila sa kanilang ibobotong. Yun ang matindi. And ito nga, tandaan nyo, if the issue is important to both of you, discuss it between yourselves and avoid sharing it with others. Mas maganda yan sa Tagalog. So, okay na. Oo. Linawin lang natin ha. Ibig sabihin na po, kung yung sitwasyon maliit lang, disregard. Oo. Pero may mga pagkakataon po talagang matindi yung problema. Oo. Number 3 na po tayo. Kung ang problema ay major, hindi po minor, kailangan po, kung importante yung mga bagay, pag-usapan yung dalawa at Huwag wag ikwento sa iba. Malinaw po, ulitin ko po yun. Dito po tayo sumasabi ko minsan, kung may mga pagkakataon, kayo lang ang may problema, suggestion ko po, pag-usapan yung dalawa at wag ikwento sa iba. Kasi minsan dahil may problema, naku, pupunta kay kumare. Si kumpare pupunta kay kumpare. Yan! Naku, pag-usapan ninyo ang inyong problema. Problema ng Oo. nila sa ibang tao. Kaya kung minsan, kaya may problema, dahil hindi nagkakaintindihan kasi pinag-uusapan ng iba. So, ito po masakit po eh. Kaya hindi masulusyonan ng problema nyo. Kayo may problema, hindi kayo nag-uusap. Ang problema, may kinakausap pa yung ibang tao, wala namang koneksyon sa problema nyo. Kaya lalong gumugulo. Tapos pag nagkita pa siya at yung taong kinwentuhan mo, iba pa ang sagot niya rito, iba pa, lalong
kung magugulo yung kwento, lalong nasisira po ang relasyon. So, ang solusyon po namin, may major problem. Pag-usapan yung dalawa at magpaliwanagan kayo. Kung kailangan humaba ang kwentuhan na ng problema, importante is mapadama nyo, mapaalam nyo yung dahilan ba't mo nagawa yung isang bagay na ayaw nyo gawin. At ang masakit pa niya, pag kinwento mo sa iba, yung kinwento ka mo, kinwento ulit sa iba. Ang tawag doon, chismis. At mas masakit ito, nalaman nung kaaway mo na kinuwento mo sa iba. Ay, nako. Panibagong may bago na naman kayong problema. So, ba't kinuwento mo pa sa iba? Hindi lang sa kanya, naku, away. Panibagong away. At siguro, payo lang namin, bago makipag-usap, Hmm. manalangin ka sa Diyos sa mga bagay na sasabihin mo. Dahil baka isang maling salita lang, lalong lumaki yung problema. Totoo po yan. Diba? Isa pong napakagandang technique niya. Bago kayo mag-usap, manalangin ka. Lord, tulungan niyo po Oo. ako. Sasabihin ko kasi gusto ko magkaunawa kayo ng asawa ko, ng anak ko, ng tatay ko. Tulungan niyo, gabayan niyo po ako. Pero may isa pang technique. Pagkatapos manalangin, ay susunod na gagawin. Oo, isulat mo ang sasabihin mo para hindi mo makalimutan at maging malinaw ang inyong usapan. Ito na naman po, importance ng sulat. Kasi po, kuminsan po ganito. Mag-usap kayo. Ay, ito sabihin ko. Okay naman po, may plano ka. Pag nag-usap na kayo, may nabanggit yung kausap mo, nagpanting nagpanting Oo, ng tenga mo. yun, ang matindi. Nakalimutan mo na lahat ng gusto mong sabihin na sa lagay na naghahangad ka ng magandang usapan, lalong gumulo ang usapan. Bakit? Hindi mo sinabi. Oo, kaya isa pa, siguraduhin mo nga sa pagsusulat mo, Sulat mo natin gusto mong sabihin. ilagay mo rin venue. Diba? Mag-isip ka, mag-usap kayo sa tamang lugar, tahimik at walang nakakatinig. Nasa tamang oras, hindi kayo nag-aapura, nasa tamang paraan. So, napaka-importante po yan. Isulat para di makalimutan. Mas maganda pa. So, habang sinasabi mo, pwede mo basahin. Alam mo, ate, alam mo, kuya, ito sinasabi mo. Alam mo, ganito yan. Yes. Wala oo. pong masama doon. Mas maganda nga po yung at least nakalapag. Okay? Para at least, kasi yung sinulat nyo, pinag-isipan nyo mabuti, yung sasabihin nyo, masasala nang gagaling. Correct. Tapos, ang critical, sabi nga ni Ma'am Evelyn, dapat po sa tahimik na lugar. Huwag kayo mag-uusap sa sala, sa maraming tao. Doon po kayo na medyo, hanap kayo ng lugar na tahimik na makakapagbigay kayo, masasabi niyo gusto sabihin. Na masakit po kasi ganito. Isasabi ka, mamaya, nakalimutan mo yung sasabihin mo. So, lalo hindi kayo At nagkakakulaan. hindi lang yun, dapat pareho kayo nasa tamang kondisyon. Hindi yung Diba? nag-aapura. At hindi kayo parehong pagod o galit sa isa't isa. Kapag ginawa mo to, malamang magiging mas maayos ang inyong pag-uusap. Ano ba naman, sir? Dahil pang gagawin eh. Take note, ha? Ang pinag-usapan natin, major problem that can cause a bad situation in the future. Yes. So, kailangan nyo pong pagtuunan ng pansin, pagtuunan ng oras, at pagtuunan ng lakas. Dahil pag hindi nyo ito naayos, baka mas malaking problema. Eto na. Number 5. If you still have disagreements, discuss them among the three of Yan. you. May mga pagkakataon po, nag-usap na kayo. Nag-set na kayo ng dapat yung gawin, ganyan. Wala. Pero lalo lang pong gumulo, hindi po lalong naayos. Kung ganyan po ang nangyari, umanap na po kayo ng ibang taong pwedeng mamagitan sa inyong dalawa. Kasi Maganda po, sa Tagalog to eh. Mm. Kung hindi pa rin kayo magkaunawaan, pag-usapan ninyong tatlo. Diba? umanap po kayo ng third party na pwedeng mamagitan. Pag sa mag-asawa kayo, pwede pong counselor. Kaya pwedeng ninong nyo, pwedeng yung ginagalang yung mas matanda sa inyo. Oh. Okay, magkapatid kayo, tawagin nyo yung tatay nyo, yung nanay nyo, mag-ina kayo, tawagin nyo yung pari nyo, yung pastor nyo. So, find somebody na mamamagitan. Kasi kung minsan po, pag tayo-tayo lang, hindi natin makita yung solusyon. Pero pag may ibang tao, makakatawa. At ang taong ito, tandaan nyo, dapat ito yung ginagalang ninyong pareho. No, na walang pinapanigan. Walang kinikilingan! Oo. Walang pinapanigan! Na pwedeng magbigay ng pananaw sa mga bagay na hindi ninyo mapagkasunduan. At marami na po kami pagkakataon nakita, yung ginawa po ito. Correct. So gawin ninyo ang pag-uusap na ito hanggang kayo ay magkaunawaan. Okay, sana po, na-pick up niyo po yan. Ha? Mamaya, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Kung ano ang dapat gawin at malaman para magkaroon po ng magandang pagkikipagsama sa mga taong mahirap. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Wag bibitil. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po. At Abiling Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigay daan mo tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. May kilala ka bang may critical illness katulad ng cancer? Bad news ba to? Pero alam mo, may nagsasabing blessing daw ito. Mas nalalapit daw sila sa Diyos because of the challenges. Having a critical illness can help you discover faith you didn't know you had. So, if you experience critical illness, remember the following. Number 1, always include God in your journey. The bigger the challenge, the bigger the faith. Number 2, create a support system. Palibutan ang sarili ng kapamilya at kaibigan. Number 3, focus on the blessing rather than the suffering. Blessing katulad ng life insurance with living benefits. I challenge you to ask people with life insurance with living benefits. Alam mo, sasabihin nila sa iyo na napakalaking blessing nito. Paano ito naging blessing? Financial security. You can accelerate your death benefit funds while you're still alive. Peace of mind. Kasi alam mo na meron kang safety net. Flexibility. Aba, you can use your living benefits money for anything. Support loved ones. Pwede mo ring magamit para makatulong sa iba. Imagine, nagkasakit ka na, nakakatulong ka pa. Tandaan, critical illness doesn't define you. Rather, it's a part of your journey. Don't wait until it's too late. Nasa huli ang pagsisisi, kaya huwag ka nang magpahuli. Text me at 323-244-9784. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Ang maganda rito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Christie. Until next time! Maraming salamat, Gina. Until next time! Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano nang dapat malaman at gawin kung may tao kang mahirap. Sa ating episode na, Komplikasyon sa relasyon. relasyon. O, review lang tayo sa mga napag-usapan natin ngayon. Number 1. Number 1, sabi natin, ensure it is the other person who are hard to deal with, not you. Siguraduhin mong siya ang mahirap kausapin na pakisamahan, hindi ikaw. Number 2. Number 2, alamin mo ang dahilan bakit siya mahirap pakisamahan. Know the reason why he's difficult to deal with. Number 3. If the issue is minor and insignificant, disregard it. Pagbigyan mo na liit na bagay. Oo, Number talaga 4. Number 4 naman ay if the issue is Major. to both of you, discuss it between yourselves and avoid sharing it with others. Pag-usapan niyo po sa tamang lugar, tamang panahon, tamang paraan. Oo, sa Tagalog, kung importanteng bagay, pag-usapan ninyong dalawa at huwag ikwento sa iba. Ganda po paalala po niyan. Number 5 po tayo. Number 5, if you still have disagreements, discuss them among the three of you. Sa Tagalog, kung hindi pa rin kayo magkaunawaan, pag-usapan yung tatlo. Sino yung tatlo? Somebody you respect na tingin nyo makatulong sa inyo. Yes. Kaya nga po sa mag-aasawa, kadalasan po, humihingi sila ng counselor, marriage counselor. Kasi kung minsan po, yung problema ng mag-asawa, kaya naman solusyonan ng marriage counselor, kaya lang hindi lang sila ng-counsel. Number 6 tayo. If you still struggle to understand, Yan, ito yung mga pagkakataon na. Usap na kayo. Oh. Umaanap na kayo ng taong matutulong sa inyo. Wala pa rin. May mga pagkakataon po ganyan. Ito sa gagawin. Stop understanding but continue to love. Ibig sabihin po, may mga pagkakataon, pinilit mo na siyang unawain. Humingi na kayo ng tulong para unawain. Hindi rin pa rin kayo magkaunawaan. Ang suggestion namin, huwag nyo na siyang unawain. Mahalin mo na. Yun. Oo, patuloy mo siyang mahalin. Tama, nadinig ninyo. Itigil mo na siyang unawain. 'Di ba? Ang tagal mo na siyang inunawa, pero wala pa rin nangyayari dahil hindi natin maunawaan. 'Di ba? Parang napakahirap unawain, pero pwede mong patuloy. Sige, bakit po kailangan itigil unawain? Kasi po, pag pinilit mo siyang unawain, at hindi mo siya maunawa, tapos, naku, hirap pa rin kang unawain itong taong to, ng babaeng to, ng tatay na to, naku, ayoko na. Doon po tayo napupunta. Pag pinilit natin
unawain na hindi natin maunawaan. Oo. Ang payo po namin, pag dumating ka na sa puntong halos sinubukan mo na lahat para unawain, hindi mo unawaan, tanggapin niyo po, may mga bagay po tayo talagang lahat natin maunawaan. Pero, pwede po natin mahalin yung tao, hindi natin maunawaan. Kasi po yun ang tunay na pag-ibig. Pag mahal mo isang tao dahil naunawaan mo siya, love po yun. Pero pag mahalin nyo ang isang tao na hindi nyo maunawaan, pag-ibig po yan ang gagaling sa Diyos. Yan po ang kailangan natin. At sa mag-asawa, magkakapamilya, kung minsan dumarating po sa lagay pagkakataon, hindi mo siya maunawaan, mahalin mo siya dahil kapamilya. At malamang yung iba sa inyo sasabihin, ginawa na natin ang lahat pero wala pa rin nangyari. Pinipilit natin siyang unawain pero talagang hindi ko mainawaan, di ba? Nasasabi tuloy natin, bakit gano'n? Bakit alam na niyang mali, Nako! patuloy niya pa rin ginagawa? Ano ba? Bakit alam na niyang nasasaktan ako, ginagawa Nako! niya pa Ano rin? ba? Bakit ilang beses na siyang humingi ng sorry pero paulit-ulit pa rin niyang ginagawa? Bakit? 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 Di Ito po, ba? ang dami natin bakit. Kumisan po yung mga bakit natin, walang sagot. Wala eh. Kahit paanong tanong natin, wala. Ako po, suggestion ko, pag dumating ako sa puntong tingin na masagot ang yung mga bakit, manalangin na lang kayo namigay ng tulong sa Diyos na Lord, tulungan mo ako mahalin Yes. yung kapamilya. At dahil hindi mo siya maunawaan, unti-unti kasi minsan nababawasan yung pagmamahal mo, di ba? At lalo nahihirapan kang makisama sa kanya. Kaya ang payo namin, itigil mo na siyang unawain. Pero, patuloy mo siyang mahalin. Remember, Love is not a temporary feeling or emotion. Emotions and feelings change, sometimes daily. But true unconditional love is everlasting. that's what we're teaching you po. Dapat matuto po tayo ng tunay na pag-ibig, lalo na sa Yes. ating mga kapamilya. Lalo na sa mga magulang, laki ng hirap sa atin. Pagiging po sa ating asawa at anak. Pag ito po natutunan nyo, ang dami pong problema. Mag-iiwasan ng mga Kasi sa totoo lang, real love is when you are completely committed to someone even when they are being completely unlovable, sabi ni Dick. Ganda po na, no? Kung tunay ka nagmamahal, kahit hindi siya kaibig-ibig, mamahalin mo dahil yun ang tunay na pag-ibig. Alam niyo sa totoo lang, 'di ba? Hindi natin kayang unawain ang lahat patungkol sa ating mga mahal sa buhay. Hindi. No way! Minsan sarili nga natin, kung minsan hindi natin Totoo maunawaan, yan. yung iba pa. So, di ba? tanggapin po natin, may mga bagay tayong hindi maunawaan, pero kaya natin mamahal. At may mga gagawin ng ating mga kapamilya na hindi natin mauunawaan. Ibig sabihin ba nun, hindi natin sila mamahalin at Totoo pakikisamahan? po. Hindi, Darating, diba? darating at darating yan. Meron silang gagawin, hindi natin maunawaan. Ang punto namin, kung dumating yun, mahalin pa rin natin sila. Kaya kung gusto mo talaga ng matagal at masayang pagsasama, kailangan dumating ang pagkakataong matuto ka, no, na mahalin siya kahit hindi mo siya maunawaan. Ito sabi nung isang hugot lines, Yeah. di Ganda ba? po nito. Ang taong totoong nagmamahal, kahit naiinis, patuloy ka pa rin magtitiis. Kahit Titiis. kahit nasasaktan, pilit pa rin kakayanin. Dahil ang tunay na pagmamahal, handang magpakumbaba para sa relasyon, ayaw masira at mawala. Yan ang tunay na pagwa. Kung lahat po tayo ganyan isipin natin, ay sigurado ko po, lahat ng relasyon gaganda. Step number 7. Ito, pinaka-importante. Pag dumating sa puntong wala, sir, hindi ko maunawaan, hindi ko siya mamahalala. Sa Step totoo number lang, 7. dapat nga number 1 ito eh. Seek help from God. Humingi ka na ng tulong sa Diyos. Kasi sabi ng pangako ng Panginoon, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Diba sabi niya, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Ano man po ang pinagdadaanan yung napakasakit, relasyon, komplikasyon. Sabi ng Diyos, bigyan mo sa akin. Yes. Kasi po, ang posible sa tao, posible sa Diyos. So ano man pinagdadaanan yun? Bigay mo kay Lord. Promise, unti-unti, makikita mo, may solusyon pala yung problema. Akala ko wala dahil lumapit ka sa Diyos ng lahat ng himala. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At ah. next week, mas marami pa tayong pag-usapan ng tunay ng kapaganda ng buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Closing prayer tayo. Lang tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala niyo sa amin kung paano po namin pakitunguhan ng mga tao tunay na mahal namin. Dalangin po namin, tulungan niyo po kami na kayo po ang maghari sa aming puso at isipan para mamahal po namin ang aming mga mahal sa buhay. Gabayan niyo po lahat ng relasyon ng mga kapamilya saan mang sulok ng mundo. At itinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan,
Kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po niyo ang mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Vickers. Ako lang po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang